Gagawa naman tayo ng pan de buko. Let's bake it! For our pan de buko, gagamit tayo ng 4 cups of bread flour, half cup of white sugar, half tablespoon of instant rice, and para maging mas malambot ang ating bread, gagamit tayo ng 2 pieces of egg. Nag-add din ako ng 1 teaspoon of vanilla flavoring. Optional naman yung vanilla flavoring. Pwede nyo naman siyang maglagyan kung ayaw nyo. And naglagay rin ako ng 4 tablespoon of margarine. Then, nag-add din ako ng 1 cup of water. And then, i-mix lang natin gamit ang stand mixer mga around 12 minutes. Then, after 12 minutes, okay na yung ating dough. I-form na natin siya into a smooth ball tapos lagyan natin ng oil yung pinaka-bowl tapos i-cover lang natin siya ng plastic then balikan natin siya. Mga around 1 hour hanggang sa mag-double na yung size ng ating dough. Habang hinihintay natin mag-double ng size ng ating dough, gawin na natin yung fillings. Nagamit tayo ng 2 cups of coconut meat, half cup of condensed milk, 3/4 cup of all-purpose flour. Then, maglalagay rin tayo ng 1 cup of coconut water. And then, bago natin buksan yung kalan, ayan, tunawin lang muna natin mabuti yung cornstarch and powdered milk. At kapag na-mix nyo na mabuti, pwede nyo nang buksan yung kalan. Then, continue mixing lang. Sa medium fire nyo lang din pala ilagay para hindi masunog yung ating fillings. Then, continue mixing lang. Intayin lang din natin lumapot yung ating fillings. And then, ayan, kapag nakatayin lumapot na yung ating fillings, pwede nyo nang patayin yung kalan. Then, isasalin lang natin siya. Pagkatapos yung isalin yung fillings, lagyan nyo lang din ng cling wrap sa pinakababaw. Kailangan nakadikit din sa ating fillings para hindi madadry yung ating coconut. And then, set aside lang muna natin itong fillings. Palamagin lang muna natin bago natin ilagay sa ating dough. After na 1 oras mahigit, ayan, nag-double na yung size ng ating dough. Then, hatiin na natin to by 40 grams. After natin matimbang bawat isa yung dough, ayan, bilugin lang muna natin siya isa-isa. And then later, lalagyan naman natin ng fillings. And then, gumamit ako ng cupcake molder. Tapos, i-grease lang muna natin ng oil para hindi dumikit yung ating mga bread kapag naluto na. Then, sa paglagay naman ng filling sa ating bread, ayan, i-flatten lang muna natin yung pinaka-dough. Tapos, kapag na-flatten nyo na, ilalagay natin ng filling sa pinakagitna. Huwag nyo rin pala masyadong susobrahan yung fillings kasi kapag nasobrahan, kapag naluto na yung ating bread, lumalabas yung mga fillings niya. Kasi lahat talaga na sobra masama. Kaya alam nyo na. Dapat sakto lang talaga yung ilalagay nyo ng fillings. Hindi sobra, kundi sakto. Then, istig lang natin mabuti yung dough para hindi lalabas yung fillings.
Pagkalagay natin sa cupcake molder, i-hintayin lang ulit natin mag-double ng size niya mga around 1 hour. Then, after mag-double ng size, papahiran naman natin ng egg wash yung pinakaibabaw ng ating dough. Then, using scissor, magkakat lang kayo ng small dun sa ibabaw ng ating dough. Nagkakat tayo sa ibabaw para hindi lumabas yung fillings. And kailangan naka-preheat na rin yung oven ng 170 degrees Celsius. Then, ibibake natin ito ng mga around 20 to 30 minutes. Ito po na yung sinasabi ko sa inyo na kapag nasobrahan ng fillings, ayan, lumalabas siya kapag naluto na, ayan. Medyo nasobrahan ako ng lagay ng fillings kaya naglabasan yung mga nilagay ko. Kaya dapat talaga pag nilagyan nyo, yung sakto lang para hindi siya lalabas kapag naluto na. Perfect pa ang merienda at pwede mo rin partner sa kape. Yun lang po for today's video. Maraming salamat po. Bye!